sa tabi niyo. Sarap umiti kaya. Pag hindi pa kayo umiti, kawawa kayo. Joshua Luaris ba nandito? Napakipilit yung brother Joshua. Nakita ko si Joshua. Well, tayo po mag-aaral salita ng Panginoon. Pagkatapos po ito, yung mga nanay ay pupunta po kami doon sa Baliti Drive. Baliti Falls. Malaki pa Baliti Drive. Baliti Falls. Sige po. Kung saan yun po, tingin Biblia sa Hebrews chapter 11. Please, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Thank you for coming this morning. Ayan. Sarap ito. Kailangan talaga natin ipakinig yung likod, no? Para maluwag na tayo. Pwede na pa aircon eh, no? Ma. Pwede na, no? Amen. Aircon natin. Isang yan, kasi aircon. Okay? Ito natin kalamigin yung pera na yun. Ayaw nilipita yung lupa niya. Bahala yung bulok. Hebrews chapter 11 and verse 6. Hebrews 11, 6. Ito po nakalagay sa Bible. But without faith, it is impossible to please God. Natapos impossible, napakahirap po niyan. Sa Tagalog yan, walang paraan, walang ibang solusyon. That is impossible. To please God or to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarder of them that diligently seek Him. But what the Bible says, for without faith. Now the Bible says, faith is important. Amen. Kayo po ay naligtas dahil sa pananampalataya. At kayo po ay magpapatuloy dahil sa pananampalataya. Ang tanong, sa Biblia po kasi ay mayroong tatlong uri ng level ng pananampalataya. May sinasabi ang Biblia na weak and faith. May tinatawag naman po natin strong and faith. At may tinatawag tayong great faith. Pero may kalaban yan. May tinatawag din tayong demonic faith. May tinatawag din pong dead faith. Okay? Now, what is faith? Hebrews 11:1. Bago tayo manalangin. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Didipay ko po muli sa inyo ano ang faith, paano ito nai-inherit, paano ba ito nagkakaroon. Ano po ang ilustrasyon nito sa Bible pag sinabing faith? Okay? So, tayo po'y manalangin muna sandali. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa magandang umaga na ibinigay niyo po sa amin. At ngayon po ay pag-uusapan po uli namin ang pananampalataya. Dahil dito kami nabubuhay, dito kami tatayo, dito kami maglilingkod, dito rin kami naligtas. Kaya Panginoon, salamat po at umaasa kami sa inyong biyaya sa amin na dadaloy sa umagang ito. Ito kaya ang dalangin sa iyo, Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. What the Bible says, now faith is the substance. Now, the word substance, tinignan ko po ang meaning. Ang ibig sabihin po nito, it is byproduct. Ano? Or a result. Kumbaga sa prutas, ito yung vitamins. Kumakain naman kayo ng prutas, hindi naman para sa ano, kundi dahil mo sa vitamins na laman. Di po ba? Say amen. Kumakain naman kayo ng isang bagay, hindi naman dahil sa talaga kayo gusto nilang mabusugin. Kumakain kayo nun dahil may gusto kayong patibayin sa katawan ninyo. Am I right? Ito daw po ang mali sa tao ngayon, sa panahon natin. Kumakain tayo, hindi natin iniisip kung ano ang dahilan bakit natin kinakain. Ang gusto lang natin malamnan yung tiyan. Ang tawag nila doon,
Ay lamante yan din. Pero, noon po, talaga, noong unang panahon, kahit sa probinsya po natin, tayo kumakain, not just for eating, pero meron tayong iniisip na bakit natin ito kinakain, ano ang effect? Naintindihan niyo po ba? Ngayon kasi kain lang tayo ng kain na walang effect, na hindi natin alam ang effect, kaya minsan side effect ang nagiging resulta. Now, pag sinabi pong faith sa Bible is a substance, meaning to say, pag kayo po'y kumain ng kanin, ang substance na tinutukoy doon ay yung carbohydrates. The carbohydrates, ito po ang tumutulong sa atin, sa ating pong katawan upang tayo po ay lumakas. Amen? Naintindihan niyo po ba? Amen. Kaya lang pag sumobra yan, delikado. Kumain kayo ng karne. Ang substance doon ay yung protein, which is tumutulong upang yung ating buto ay maging maayos. Got the point? Uminom kayo ng kalamansi, juice. Ang substance doon ay yung vitamin C. So now you understand what the word substance is. Pag sinabing substance, ito yung nandoon sa kaloob-looban nun na siyang umaapekto sa tao o sa buhay ng tao o sa katawan ng tao. So you get the point. So when the Bible says faith is the substance, ito yung byproduct of what? Of things hoped for. Ibig sabihin, kahit wala ka pa noon, kahit hindi mo nakikita yon, alam mo, nandun. Alam mo, meron. Kaya hindi pa tayo nakakapunta ng langit, hindi natin nakikita ang langit, but because of faith, alam natin, may langit. Yun ang ibig sabihin ng substance. Okay? Amen? Tayo nagtatapat, tayo nagbibigay. Of course, dahil pinagpala na rin tayo ng Diyos. Pero isa natin ganoon din, ay para sa future. Hindi pa man natin kita yung future, hindi natin hawak yung future, pero in the future, ang Diyos magre-return naman ng ating mga paglilingkod at pagtatapat. And that is hope for. The substance of things hope for. At the same time, this is the evidence of things not seen. Therefore, kung ang isang Kristiyano ay may pananampalataya, nakikita ito sa buhay. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Para lang natin maintindihan ang pananampalataya, ang ilustrasyon po nito ay nasa Colossus Kapitulo 2, talatang 6. Colossus chapter 2, verse 6 to 7. Tingin po sabi ng Bible. Para lang nyo maintindihan. Colossians 2, 6 to 7. As ye have therefore received Christ Jesus our Lord. Are you saying? Tinanggap niyo na po ba si Jesus Christ? Ang sabi ng Biblia, nung tinanggap niyo si Jesus Christ, ang ginamit niyo ay what? Faith. For we are saved by grace through what? Faith. Kita niyo? Hindi tayo masisave kung walang faith. Ephesians chapter 2 yan. Ngayon, nung tinanggap niyo po si Jesus Christ sa Colossians chapter 2, verse 6, as ye have received therefore Christ the Lord, so walk in Him. So hindi tayo naniniwala na kasama ang gawa sa kaligtasan, pero nakikita ang tunay na ligtas sa kanyang gawa. Kaya nandito kayo kung hindi talaga kayo ligtas, hindi naman kayo magsisimbay, bali wala naman sa inyo magsisimbay. Bakit? Wala naman kayong nature ng Diyos. Kaya kung bakit kayo nalulungkot, nagsisikap na magsimba, kahit maraming trabaho, kahit busy, kahit masama pakiramdam, kasi mayroon kayong faith sa loob at kayo ay ligtas. Tama? Kahit mananampalataya kayo, napunta kayo sa ibang lugar, ano ang inyong tendency? Maghanap ng church. Bakit? Saved kayo Amen. May Jesus Christ kayo Yan yung nature. Instinct yun. Instinct yun. Okay? Now, so walk ye in Him. Ano sabi ng Bible? 7. Rooted and build up in Him and established in faith. Okay. Paano natin maintindihan
naiintindihan ngayon ng faith. Tingnan niyo po, sa building, di ba may foundation? Ano yung foundation? Yung poste. Okay, kaya po ginagawa, ngayon, naglalagay ng bakal, naglalagay po ng mga foundation, nagbuhukay ng malalim, at nilalagyan po yun ng buhos. Okay? Tatanungin ka, ilang palapag ang gusto mo? 3 po. Kagaya nitong church natin, ang goal natin 3. Kaya ang foundation nito sa ilalim, pang 3rd floor. Ngayon, kailangan matatag ang foundation. Now, what the Bible says in Colossians chapter 2 verse 6, our foundation is no other than the Lord Jesus Christ. So there's no such thing a problem when it comes to foundation because Jesus is our foundation. You get me? Now, pero ano yung faith? Ang faith, ito yung establishment. Ano yung establishment? Nakakita na ba kayo ng bahay na puro poste? Ano tawag doon? Skeleton. Nakita kayo ng tao puro buto. Maglalakad puro buto, wala laman. Tatakot kayo. Hindi ka kailan yung tama. Yun ang faith. Kaya po ang isang Kristiyano na naligtas at hindi na-develop ang pananampalataya sa pagkatao mo, parang ang building na puro poste. Walang pader, walang kwarto, walang bubong. Skeleton. Kaya ang sabi ng Bible, kung talagang ikaw ay naligtas, dapat ma-develop mo ang pananampalataya sa buhay mo. Are you listening? Amen? So, parang kung ganito yan, parang ang isang building na puro poste, walang pader. Poste lang. Parang ang sasakyan na ano? Ang tawag dun sa ilalim? Chassis lang at gulong. Walang sakayan, walang upuan. Ayun, nakita na ba kayo yung galing sa kasa? Ng mga ulo lang, tapos tinatakbo, tapos puro. Ganun lang. Pag sakay, sinisakay ka. Kaya sasakay niya sa gulong. Kasi walang upuan, walang harang, nakakatakot. Nakabali po ba? Naintindihan niyo po ba? Yun po ang larawan ng Biblia sa isang Kristiyano na hindi lumalago ang pananampalataya. Kaya sabi ng Biblia, dapat kayo po ay lumalago ang pananampalataya ninyo. Ang tanong, paano lalago ang pananampalataya ng isang Kristiyano? Kasi required. It is impossible to please God without faith. Nakikita niyo po ba? Hindi raw po nalulugod ang Diyos sa isang Kristiyano na mahina o walang pananampalataya. Ay kayo ba naman ng tuwa na galit na galit kayo siguro sa asawa niya nagpatayo ng bahay, puro poste. Talaga, tayo na yung matulog. Saan tayo tutulog? Diyan sa tabi ng poste. O paghiga mo, kita mo langit, bakit puro poste? Di ba? You get the point? O buksan yung electric fan. Wala yung electric fan. Wala naman tayo ngayon. Poste lang. Yun ang Kristiyano. Yun ang larawan ng Kristiyano. Walang pananampalataya, puro poste. Save ka, maganda yung foundation, pero walang pader, walang dingding, walang bintana, walang trusses, walang bubong. Kaya po ang proseso ng pananampalataya sa paglago unti-unti. Nilalagay ng pader, nilalagay ng bintana, nilalagay ng bubong, nilalagay ng trusses. Bakit? Para mabuo at mapakinabangan. Kaya ang isang Kristiyano na ang pananampalataya hindi na-develop, hindi nagagamit sa Panginoon. Gatapay, amen? Paano mo gagamitin sa bahay yung puro poste? Di ba? Nakuha niyo? Wala. Mahirap. Yun ang sinasabi po ng Bible. Kaya kailangan nyo at kailangan ko na lumago sa pananampalataya. Nung tanong pa, paano lalago? Number 1. Dahil walang po itong na-discuss mo sa inyo, paano lalago? Romans 10:17. Romans 10:17. Anong sa paraan? So, then, faith, what? Cometh by what? Say it. Hearing
Ayun. Hindi ko na kailangan explain niya sa inyo. Paano ba madidevelop yung faith? Makikinig ka ng salita ng Diyos. So, the more na dumadami ang pakikinig mo ng salita ng Diyos, the more na gumaganda at lumalago ang iyong pananampalataya. So, yung pagdalo ninyo sa church, yung pakikinig ninyo ng salita ng Diyos, yung pagdalo ninyo sa mga fellowships, dahil naman tayo ay meron namang Bible dyan na napapakinggan ninyo, yung mga Pastor, paano po masasabi yung word of God in halimbawa, for example, Lenny, halimbawa, nag-testimony ng karanasan niya sa Panginoon kung paano nagmabait ang Panginoon. Tanong, Pastor, word of God ba yun? Paano nangyari may word of God doon? Kasi, ang nangyari kay Sister Lenny, yung salita ng Diyos na kanyang napakinggan, in-apply niya. Nung in-apply niya, naranasan niya na ang Diyos mabuti. So, pinagmula ng kanyang testimony ay yung kabutihan ng Diyos na kanyang napakinggan. Kaya yung inyong pagdalo sa fellowship, yung inyong testimony na kayo'y pinagpala ng Panginoon, naging maayos ang buhay niyo, it is also what? A word of God. Living word of God. Kaya napakahalaga na kung kayo nakakaranas ng biyaya at katapatan ng Panginoon, i-share nyo. I-share nyo, kung hindi kahiya. Kasi tayo hindi tayo sa nila, sino magte-testimony? Wala. Punta ka sa Pentecostal, nagkakagulo. Papasalamat po ako, may nagpalibre po sa akin sa pamasahe. Pati papamasahe sa libre, testimony yun. Papasalamat po ako, kanina pagpupo ko, may tumilig po sa akin. Papilin mo, napakababaw, pero sa kanila okay yun. Pero sa akin, mamamatay na, nahulog ka sa bangin at nakaligtas, hindi pa mag-testimony. Oo, masyadong nangyayari sobra. Nakikinig po ba kayo? So one way of establishing, kumbaga sa bahay, nagkakaroon ng pader, nagkakaroon ng bintana, nagkakaroon ng trusses, nagkakaroon ng bubong. Ang isang paraan para magkaroon ka ng ganyan, sabi ng Bible, hearing the word of God. Kaya dapat po, ang aking mga panalangin sana itong attendance na ito, kahit sa prayer meeting ganito, pag Miyerkules ng alas 7, or pag Saturday ng gabi, sana ganito rin. Although marami po tayo pag Wednesday and Saturday, pero yung iba po, pakiusap po sa inyo mga kapatid, kung kakayanin yung mga kapatiran na dumalo ng prayer meeting at Sabado, gawin ninyo. Say amen! Kasi para sa inyong benepisyo yan. Para sa inyong pribilehyo yan. Kasi ang kalooban po ng Diyos sa bawat Kristiyano, kayo po'y lumagaw sa pananampalataya. Why? Because what the Bible says, it is impossible to please God without faith. Kaya tingnan ninyo, hindi niya kayo magamit-gamit. Bakit sa opisina, gusto ninyo, lagi kayong promoted? Bakit sa Panginoon? Bakit sa trabaho ninyo, gusto niyo kayong laging bida? Ako MC dyan, ha? Ako, sagot ko yan, ha? Laging ganun. Pero bakit pag sa church, ano ka sa likod lagi? At wala kang gawa, wala kang minister. Sino ang pwede rito? Sila na lang. Sino ang pwede gumawa nito? Kayo na lang. Sino ang pwede gumalingke? Sila na lang. Sino ang pwede magtulog? Wala, ayaw ko dyan. Pero pagdating sa bahay, pero pagdating sa kapitbahay, pero pagdating sa barangay, pagdating sa ibang gawin, ako! Bakit gano'n? Nasamantala kung dapat sa Panginoon, mas sigit pang dublihin mo yung iyong ginagawa. Kasi kulang ka ng pananampalataya, wala kang lakas. Pusti ka lang. Wala ka pang pader, wala kang process. Hindi ka pa nakakapis. Kaya sa iyo, okay lang na gumasto sa labas, pero sa church hindi. Sa iyo, okay lang na magbili ka ng oras sa opisina, sa trabaho, o saan man sa barkada, pero sa church, boring ka. Kasi wala ka pang faith eh. Kaya mas nasabi ng Biblia, ma-develop sa iyo yung pananampalataya, at ang pananampalataya ay nakukuha saan? Sa pakikinig. Kaya dapat, makinig kayo ng salita ng Diyos. Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Makinig kayo sa testimony ng mga kapatid.
Alisin. Pangalawang, paano nyo makukuha ang pananampalataya? Unang pakikinig. Number 2, 2 Timothy chapter 1, verse 4 to 7. 2 Timothy chapter 1, verse 4 to 7. Dito sabi nito, let a greatly desiring to see thee, sabi ni Paul kay Timothy, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. 5. When I call to remembrance, kaya naalaala ko pa, the unpaid what? Sige. Naalaala ko pa ang walang pag-aalinlangan mong pananampalataya. Oh. That is in the nasa na Timothy. Nandiyan kayo? Which dwell first. Ano yung dwell first? Yung faith. Kanino? Thy grandmother Louise and thy mother Eunice. I am persuaded that is in thee also. So saan makukuha ang pananampalataya? Listen carefully. Nanay, tatay, lola, lolo, saan? Sa inyo. Naipapasa pala yan. Alam niyo kung bakit pala si Timothy nagtapat sa Panginoon at naging mapananampalatayahin? May Lola Luis at may Nanay Eunice. Ganda na? Sa Iman, eh sabi niya, alam mo Timothy kung bakit ka nagkaganyan? Nakita mo yan kay Lola mo. At nakita mo sa nanay mo. Kaya kita niya dito. Kala niyo kung ginagay dito, pagkano-gano lang yung bata dito. Hindi po na mawala yan. May impact yun doon sa bata. Hinahanap ko yung maliliit, hindi ko. Hindi niya alam may impact yun. May tinuturo kayo mga nanay, tatay, lola, sa mga apo ninyo, sa anak ninyo. Anak. Yan ang ginagawa ni Lola. Kaya sarap siguro mga lola kayo sinasabi ng kumatanda. No? Rosette kayo na lang. Alam mo yung salita kayo na lang. Sa araw, yung mga anak nyo, anak kayo magsimba, kayo na lang. Kanino natin eh? Sa inyo. Nakakahawa pala yun, na mama na pala yun, yung pananampalataya, no? Amen! Kaya ang sarap po, kayong mga lola, lolo, nanay, tatay, may maganda kayong pananampalataya. May matibay kayong pananampalataya kay Kristo. At hindi niyo po alam, malalang mag-isang araw ng inyong apo, ang inyong anak ay naging mapananampalatayahin din ng dahil sa inyo. Ako po ay bunga ng tatay ko. Maglalakad kami 3 to 4 kilometer. Umuulan, wala kaming payong, wala kaming pamasahe. Maglalakad kami just to attend the church. And pagkatapos noon, sabi ko sa tatay ko, tay, hintayin mo ako, magka-choir ako. Hintayin ang tatay ko doon sa baba. Nagpa-practice kami ng choir. Uuwi kami alas 10 ng gabi. Maglalakad ko kami. Eh alam niyo naman sa probinsya, ang mga aso hindi nakatali. Habang naglalakad kami, may dala-dala kaming tungkod. Ha? At habang kami naglalakad sa daan, sugod ang mga aso. Talaga naman po, napagod hindi sa paglalakad, sa pagsalak sa mga aso. Eh talagang nakakalig ka eh. Eh alam naman sa probinsya, walang tulog-tulog. Ha? Anong ginagawa? Ha? Bawang. Albularyo. Oh, ako man wala naman ako nabis. Bawang lang. Hindi ba? Sobrang ate, pati pusa. Naniwala kayo sa doktor. Daming tao sa probinsya nakadalang pusa. Hindi mo namatay. Kutsita pa nga lang namatay eh. Gusto na nga mamatay, ayaw mo mamatay. Kinagat ng pusa kayo, kinagat ng aso. Oh, ngayon ano yung sa namatay sa takot. Kasi takot ka, ganda ng pusa, makalunod ka. Patay ka. Ako magpatuloy din eh. Kailangan tulungan ako. Dapat matulungan. Ay! Tulog. Ayaw ko po mga kapatid ko.
Makakita na ako ng nalinggit niya, talagang sumama na yung gusto ko. Ha? Nakita ko po yun. Ang nanay ko nung kontrabida. Sumulangin na wang ganang karaluhan. Ano na naman kayo? Simpa na naman kayo? Although nung bago namatay, nakasama rin namin sa Panginoon. Simpa na naman kayo? Kapi-kapi na kayo uwi. Magdala na kaya kayo ng damit, doon na kayo matulog. Ang ganyan ang nanay ko nun. Sabi niya, ikaw! Parang si Jude ang tatay ko. Ikaw niya ang babae na pakinggan mo. Naku, ako'y dati nag-iinom. Dinadala mo pa ako ng pulutan. Pero ngayon, baka kayo magsisimba. Pinagbabawalan mo ako. Ang ganun tatay ko, Jude. Ikaw niya ang babae. Nakita ko sa mga galing niya. Ang tatay ko, sabi tatay, Jude ka na. Kaya sarap na rin mo, Miss Jude. Pero, sabi niya gano'n. Sabi niya, dati, pag ako'y nag-iinom. Galit na galit ka. Darating ako sa bahay, suka ko dito, suka ko doon, analinis ka ng suka, galit na galit ka. Ngayon, darating ako, ang bit-bit ko, biblia. Bit-bit ako niyan, kasama-sama ako niyan. Pag ulan, wala naman kami payuhan, kami ang daw ng laing. Basang-basa, nakabarong. Tsaka! May hindi niya alam mo, ako'y naging bunga. Nakukuha pala ng palataya, hindi lang din siya pakikinig. Kundi sa inyo, mga magulang. Kaya hindi niyo po alam, tingnan yung mga anak niyo, tumala ka din ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung anong priority niyo parent, hindi na priority ng mga anak niyo. Kaya alam-alam sa inyong apo. Nakikinig po ba kayo mga kapatid ko? Kasi hindi man po pera, diniscuss ko po sa inyo nung Merkules, hindi po pera ang kasapatan ng inyong pangangailangan sa bahay. Sinungaling po ang pera na nagsasabi sa inyo, sinasabing ang pera ang magsusupply ng pangangailangan niyo lahat. No way! Ang pera po hindi nagbibigay ng kapayapaan totoo sa buhay ng tao. At hindi po ito nakapagpapasayang totoo sa pamilya. Ang tunay na pagpapasayang minsan ay yung salita ng Diyos sa buhay niyo, hindi pera! Sapagkat napakaraming tao may pera pero nagpapakamatay. Ang daming may pera pero sila ang buhay at pamilya. Pinadaya kayo. Yes, we cannot go around without the round. Kailangan natin ng pera. Pero hindi natin dapat talikuran na ang dapat isang testimony natin ay hindi puro pera. Kasama dapat doon ang Panginoon. Dinadaya kayo. Dinaya tayo dyan. Alis mo. Kaya dapat simulan po ninyo, alang-alang sa apo ninyo. Gusto niyo po ba na yung mga apo ninyo isang araw ay mga balasubas at mga barumbado rin na mga buhok ay tabi-tabingi at ang hikaw ay sunod-sunod dito at mayroong hikaw sa labi? At gabi-gabi na lalabas ng bahay at hindi mo alam kung kailan uuwi at kung anong ginagawa, lasing. Balasubas at pasablero. Gusto niyo po bang mangyari sa apo ninyo? Gusto niyo po bang mangyari sa mga anak ninyo? Kung ayaw ninyo, alang-alang sa kinabukasan nila, magtapat kayo sa Panginoon at dalhin niyo sila. It's more than money. It's more than preparing themselves for education. Anak, ang pwede ko maipamana sa iyo ng pinakatakila ay ang inyong edukasyon. Pwede ko pong i-repeat yan. Samahan ninyo ng makadiyos. Sapagkat kahit ang tao ay may pinag-aralan, kapag yan ay walang Diyos sa buhay, bungkag ang buhay niya. Panginoon, huwag niyo kakalimutan ng Panginoon. Tingnan niyo po, bakit po binanggit siya si Timothy? Tandaan niyo po, ang tatay po nila ay what? Unbeliever. Hindi po kung magkakamali, half-Jew. Ang tatay ni Timothy, hindi mo, pwede ilabas siya na wala tatay. Hindi pwede wala tatay si Timothy. O pero hindi binanggit yan. Kahit po sa pag-aaral, possible na half-Jew, half-Gentile, o possible na Jew. Pero mga kapatid, hindi naman binanggit yan na napakinggan mo sa angulin, sa tatay mo, at sa lulo mo. Wala kang tatay, walang lulo. Pero meron nanay at lola. Alam niyo po, to be honest, sasabihin ko sa inyo mga tatay, napakabalag natin, marami na tayong tatay at lalaki na simbahan, pero alam niyo po, pinakamahirap talaga din sa Panginoon, tatay. Kayo mga nanay at lola, ang dalagod ang puso niyo.
Pero kami mga tatay, talagang hirap. Salamat sa mga tatay na nandito. Amen? Oo. Pero sabi ng Bible, it is being what? Hearing by the word of God. And number 2 is hearing or passing the testimony of yours. Okay? Now, ang tanong, ano po ang blessing? Ano ang blessing na tayo may pananampalataya? Hindi ka magwawakas. Ano pa po ba kayo? Say amen. Ano ang blessing na mayroong pananampalataya? Ano pa ang napapala natin dito? Tingnan niyo po, Romans chapter 1 verse 17. Romans 1:17. Ganyan. For therein is the righteousness of God. Hey, listen. May have your attention please. Are you listening? Sabay-sabay tayo magbasa. Ready? Go. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Paano mo raw malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Sa pananampalataya. Kaya kung wala kang pananampalataya, hindi mo alam anong gagawin mo sa buhay mo. Pakita mo, diverted ang buhay mo. Iba-iba ang desisyon mo. Wala kang direksyon. Bakit? Kulang ka ng pananampalataya. Di ba sabi ng Bible, thy word is what? Light and lamp unto our feet. So, naglalakad ka, may ilaw. O, ayan. Bangin. Huwag dyan. Bato. Huwag dyan. O, dito. Yun. O, hangay pa na ng palataya ka. O, ito. Para kang may GPS. 500 meter. Turn right. Isa matigas ang ulo natin eh. 500 meter. Turn right. Isa sasalita natin, tigas ang ulo mo. Sinabi ng 500 meter. Turn right. Mayroon kang GPS sa loob ng pagkatao mo sa buhay mo. Ano niyo po ang pinakamahirap kaya sa tao? Yung mag-desisyon. Nagkakayo. Yan ang pinakamahirap. Yung magkamali ka ng desisyon. Hindi mo na mauulit eh. Amen? Say amen? So, sa buhay mo, pinakamahirap na parte yung mag-desisyon ka na later on, ikaw ang magsisisi sa iyong desisyon. Hindi mo lang pwede sisihin yung iba eh. Ikaw kasi. Wala eh. Sarili mo magsisisi mo eh. Ngayon, ano kailangan mo? Personal GPS. Ano yun? Faith. Because God revealed His will through faith to faith. Yan ang blessing. Pero sayang po eh, sarap po eh. Magkamali ka man, kunti-kunti na lang. Alam mo bakit? Nagkamali ka lang basa sa GPS. Diba? Nakanya? Say amen! Oh, say, ay, bali pala. Pero andito na tayo. Yung, hindi ka lalayo. Nagkakamali din. Kaya lang mayroong direksyon. Diba sarap ng buhay na may direksyon? Oh, sa pagpapasya, sa pera, naku, nauubos lang ang pera na walang kakunta-kwenta. Bakit walang direksyon? Kaya po napakahalaga yan. Ano pa? Tatlo lang po ito. 2 Corinthians 5:7. Second Corinthians 5:7. Or, laki, may laki ng iniko. Ang sabi, we walk by faith and not by sight. Explain ko ito briefly. Kaya. Mga estudyante, itaas ang kamay. Good. Pag kayo nag-aaral. Pangalawang tanong. Bakit ayoko? Pakitaas ang kamay na may trabaho. Bakit kayo nagtrabaho? Basic yan ha. Pang grade 1 yan. For we walk by faith and
and not by sight. Tanong. Career goal, ba't ka nag-business? Para kumita. Yan o. Faith mo. Tama? Pero hindi lang na parang kumita. Hello, B. Bakit mo ginagawa? Sa bagay. Dahil sa future, meron mo ina-expect. Am I right? Am I right, Amen? Pero alam niyo po bang maraming mga tao na may ginagawa na hindi nila alam ang magiging resulta sa dulo? Gawa lang ng gawa. Bakit? Walang wisdom. Ba't mo ginagawa? Wala eh. Ay, bakit may ano? Eh, alam ko lang. Ito lang naisipan mo gawin eh. Kaya sabi ng Biblia, ano sabi nga natin kanina? So faith is the substance of things hoped for. So mayroon kang ginagawa, naniniwala ka na sa dulo ay mayroong magandang epekto. Wala namang taong nangarap ng masama at pangit na buhay. Pero bakit nagiging pangit? Pero bakit nagiging masama? Kasi walang faith. Hindi ka binibigyan ng tamang direksyon ng Diyos kung ano ang gagawin at desisyon mo sa buhay. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kaya minsan tingnan mo, nauubos ang pera mo, so walang kwenta. Tapos later, pag wala ka ng pera, saka mo nare-realize, sayang, ba't ko ba na kastusin mo? Oo. Kaya tingnan mo, pag ikaw nasa tungga-tungga na, ano sabi mo? Ako, nagkakalang naman, ako, huwag nang gayahin siguro. Saan po nakuha yung kantang doon lang? Alam mo yung kantang doon lang? Itong Castello ba yan? Doon lang. Hanggang doon lang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Ay kung doon, ano simula? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, disip sana'y mayroon na akong laman. O kita mo po, pagsisisi. Kaya kita yung mga awiting sikat, puro pagsisisi. Nasubukan niyo? Oh. Bakit ngayon ka lang? O, pagsisisi pa rin eh. Bakit? Kasi tingin siya ng tingin ng muna eh. Oh. Kahit mo mga unang kanta, maganda, no? Sumikat eh. Bakit? Tatak sa puso eh. Ikaw pala ay rosas na walang bangon. Kita mo yan. Minsan, kapag ako'y maihahandi. Sa isa, kastiling buhay. Okay ba mo? Sandalo ko at hindi masaling gugo sa ihip ng hangin. Oh. Ano po ang kantang yan? Yung sumikat yan. Bakit? Tatak sa puso. Diretso. Bakit? Totoo. Kasi punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi. Kung maiba, di ko lang ang daming ikot ng mundo. Gusto mo ako. Pero niya. Pagsisisi ko rin eh. Di ba? Saan tayo kaya di siya? Dito ba ang solo ko? Pagsisisi ko rin eh. Nagtanong pa ko doon na eh. Kaya ang Kristiyano iba kasi lumalakad tayo sa pananampalataya.
na alam mo na sa dulo, sisweldo ka. Para pag nag-business ka, na alam mo sa dulo, hindi mo matiyak kung malulugi ka, pero kaya ka nag-business, tutubo ka. Para pag nag-aaral ka, na alam mo, tsaga ka lang, makakatapos ka. May future, may pangarap, may goal, may direction. That is importance of faith sa buhay. And last, hindi ba kayo? Romans 14:23. Ha? Tapos tayo. Nandiyan eh. And he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. Pinag-usapan mo, pati pagkain. Ano sabi ng Biblia? For whosoever is not of faith. Kaya ang Kristiyano na nabubuhay ng walang pananampalataya ay equivalent sa nabubuhay ka na ikaw ay hindi mananampalataya. You are living like the unbeliever. You are living like no light in your path. Nabubuhay ka. Sayang yung privilege yun. Nakikinig po ba kayo, Amen? Sayang ka! Kristiyano ka! May Diyos ka! May Biblia ka! May ilaw ka! May GPS ka! May gida ka! Pero bakit ikaw naliligaw? Bakit nasaan ka? Anong nangyayari sa buhay mo? Nasa iyo lahat ang privilege! Ba't hindi ka nagtagumpay? Bakit hindi ka naging masaya? Bakit hindi naging maayos? Kasi wala kang pananampalataya. Nadusa pananampalataya niya kung bumak yan. Kung baka sa pagbabiyahe, andyan ang lighter, nandyan ang flashlight, nandyan ang pagkain, nandyan ang first aid, nandyan ang lahat. Sabihin mo lang, andyan na sa loob. Pero bakit wala ka? Kasi hindi mo ginrab yung opportunity na magkaroon ka niyan. Yun na yung pananampalataya. Sayang. Namimiss natin ang maraming bagay. Lalo na nga po tayo, hindi naman tayo perfecto. Eh kung wala ka pang galing, kung wala ka pang giya, kung wala ka pang pananampalataya, ano mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko? Say amen! Amen! Ay kung yung nasa church na tayo at wala na tayo nagkakawindang-windang pang buhay natin. How much more kung wala tayo pananampalataya? Kaya mga kapatid, nawa makukunan po natin. So that faith coming by hearing and hearing the word of God. Para bago si St. Hebrews 11:6, bago ako magbukas, sabi po ng Biblia, for without faith, it is indeed impossible to please God. Katingnan mo, wala kang tiwala sa Diyos, mas may tiwala ka pa sa ibang tao. At sa tao na yan, diyan ka nag-discourage, diyan ka ng problema. Hintayin ninyo, may kalooban ang Diyos na maganda sa buhay ng bawat isa sa inyo. Tayo magmadali. I-develop mo ang faith sa buhay mo. Ako na niniwala. Alam ng Diyos, kagaya ng Misay kagabi, nang si Adan ay nakaupo at hinihimas niya si Leon. At si Tiger ay paikot-ikot sa kanyang paa. At si Unggoy ay andun at nagbibigay ng mansanas kay Adan. Sabi ng Bible, nakita niya. Sabi ng Panginoon, si Adan, malungkot siya. Alam niya ang pangangailangan ng lahat sa inyo. At mayroon kayong panungkit para maabot ito. Iyaan ay ang pananampalataya niya. Develop ito. Makinig kayo ng salita ng Diyos. Dumalo kayo ng fellowship. Makinig kayo sa testimony at patutuo ng mga kapatid dito. Titibay kayo, lalago kayo. Aayusin ang buhay natin. Hindi man perfecto, pero at least may direction sa buhay. Walang nasasayang na panahon. Tayo tatayo, tayo tingnan. Panginoon namin naman, Diyos na mapagpala. Maraming salamat po sa katotohanan at mga prinsipyo na itinuro niyo sa amin ngayong araw.
we are trying to please you. We are aiming to glorify you. We are always praying for you. But without faith, it's impossible. It is impossible. Today, marami po kayong dala. Nababasa ko po ang iba sa inyo. Yung mga problema kayo sa pamilya. May mga kabigat. This morning, brothers and sisters, ang sekreto po niyan, patatagin at patibagin mo ang iyong pananampalataya. Paano? Beginning today, love the Word of God. Love the fellowship. Because in the fellowship, you will learn the testimony, the goodness, and the faithfulness of God. And all byproduct of obedience to His Word. Today, hindi po agaw oras ng Diyos. Hindi siya killjoy ng Diyos. Hindi siya ubos panahon ng Diyos. Siya Diyos na may-ari ng lahat, maging ang kaisa-isa nating buhay. Bigyan natin siya ng paraan. Intindihin natin siya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So this morning, brothers and sisters, kung kayo po'y wala pang Kristo sa puso, tanggapin niyo po si Jesus sa pananampalataya. Maliligtas po kayo. Ngayon po umaga, kung ramdam po ninyo na mahihina pa ang inyong pananampalataya, magkaroon po kayo ng desire, the sincere milk of the Word of God. Kayo ka. Sikapin po ninyo. Pilitin po ninyo dumalo sa palambahan at sa mga fellowship na ating inihahanda. Nandito po may mga fellowship ang young people. Huwag pong kani-kanino kasumama young people. Sasama ka sa taong hindi mananampalataya. Sasama ka sa mga walang pananampalataya. Ano ang maaabot mo dyan? Anong makukuha mo? Para kang kumakain ng lason. Nauwa-affect ko yan sa katawan mo. Pagkakain ng lason. Pero hindi mo alam, hindi mo ito gusto, hindi mo sinasadya. Pero ginagawa mo. Nanay, fellowship. Busy ako. May gagawin ako. Alam mo, ang trabaho. Lahat mo inaupos yan. Patay ka na, may gagawin ka pa. Pero yung pribilehiyo na ikaw ay lumago sa pananampalataya na makakatulong sa iyo sa pag-maintain ng trabaho at pamilya mo, na ito ang pinakamahalagang bagay. Why not? No make sure give me time. Hindi naman araw-araw. Tatay, mga fellowship tayo. Make sure. Hindi naman urgent. Hindi naman biglaan. Ini-announce ng i-end sa'yo. Bakit hindi mo pinaprioritize? Samantalang ito yung napakahalaga. So beginning today, pag hindi mo pinagbuti yung pananampalataya, parang kung pinatay yung building na puro poste, hindi mo masasabi na accomplish
Spirit ng buhay. Kaya tingnan mo buhay mo, lagi mong tayo. Tingnan mo, lagi kang malungkot, lagi kang discouraged. Wala kang kapayapaan. May the Lord bless us today. Panginoon, maraming salamat po sa mga ganito. Bigyan mo po kami ng direction. Tulungan mo po kami nang mangyari ay hindi kalooban namin, kundi ang kalooban mo sa buhay natin. Pangunahan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Ibantan niyo po kami. I-bless niyo po ang mga buhay at hanap buhay ng mga kapatid na ito. Niyo po sila gabayan. Tulungan niyo po kami isa. Sa inyong kapurihan. Sa inyong pasasalamat. Kung dalangin, in Jesus' name. Awit po tayo ng isa pang aming Panginoon sa magandang umaga, sa salita niya na iyan, sa magandang puso. Salamat po sa mga kaloob at sa mga buhay ng mga kapatid na ito. Kung silang babayaan, Panginoon, aking pong hinihingi ang iyong pagbabasbas ngayong umaga. Kapayapaan at pagpapala ang dadalaw sa kanilang mga buhay sa isang linggo ito. Biyahin po sila, ingatan po kami pag aming fellowship ng mga nanay. Malaking pagod siya, dalangin sa inyo po salamat. In Jesus' name we pray. May God bless you all. Thanks ako.